Welcome back po mga kabarangay at dito sa ating second part ng Galing Pook finalists or future awardees na ginanap sa SM Auditorium kahapon lamang. At kasama po natin ay isang legendary public servant at ika nga ni Kapsani, mentor daw po ng lahat ng mga barangay kapitan sa kanilang city or Santiago City. Ladies and gentlemen, it is my distinct honor at ako po tuwan-tuwa at nandito po siya at nagkakausap na rin po kami sa mga messages at alam nyo, marami po tayong natututunan sa kanya at I'm sure marami kayong matututunan sa kanya dahil pinapatay niya ang kanyang cellphone ngayon dahil tumutunog. Ladies and gentlemen, mga kabarangay, Kapitan Macray Bautista. Joke lang yun. Macray, Barangay Nagaskan. ng Barangay Nagaskan, Yeah. Santiago City. Kap Macray, welcome po. Introduce ko muna ang inyo pong magandang SK, si SK Lucy Claire Mateo. Hello, welcome po sa inyong dalawa. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, good morning. Morning, Kap Macray. So, good morning po. Kagawad po, Kap doon. Maraming salamat. Sa wakas, nakarating din ako sa programa nyo, isang karangalan ng isang kapitan ang mapunta rito sa ganitong programa nyo. Bigla lang Makasama nung kayo. pinag-uusapan, pinapakita lang po sa akin ni Cap yung screen na, ay, mag-ano tayo dito sa barangay tayo, tapos final na dito na po. Well, finally, nandito na rin po kayo. Alam nyo, mga kabarangay, yung sa barangay tayo, we would like to expose, no, yung mga magagaling na kapitan sa probinsya. Napakadami ho kasi talaga. Marami ho yan. At isa na ho sina Kap Macray at ang ating mga bisita ngayong araw dahil hindi sila masyado nabibigyan ng exposure, no, Kap? Dito sa NCR, medyo kilala ang mga kapitan pero sa ating mga karatig probinsya, especially dyan sa mga ano sa atin, nangangamusta, Kap, doon. Sa Sultan Kudarat, sa Mindanao, parte ng South Cotabato. Ang daming mga magagaling, pinapadala sa akin yung mga pictures. And next year, pagka full blast na ulit yung sa barangay tayo, feature po natin sila, magpapadala po sila ng mga videos ng kanilang mga ginagawa para po mapakita natin sa buong Pilipinas ang kagalingan ng serbisyo ng barangay. Actually, Kags Butch, susugang ko lang ng konti. Kausap ko po yung isa sa mga award, finalist din. Okay. Sila, Antique. At sayang nga lang, at paalis na sila ngayong araw, pero gusto rin nilang pumunta rito. Inimbita ko rin po. Ano naman siya? Siya si Catherine Lim Tahum ng Barangay Semirara, Kaluya, Antique. Ang layo niya, ano? Talagang, ay, Kap doon, ikaw yung nasa sa barangay tayo. Ganun ang meeting namin. Kap Catherine, no? Hello po sa inyo at congratulations. Well, una sa lahat, no? Nais ko lang munang tanungin si Kap Don. Kailan ba ang awarding talaga ng Galing Pook at saan po magaganap? Supposedly, dapat today. Pero hindi raw available ang presidente ng Pilipinas ngayong araw na to. Baka merong nasagutan ng mga appointments. So, minove po ito ng it's either December 3 or December 5. It's, yun, dalawa lang po yung ano. So, mag-ready raw kami at wag na kaming tumanggap ng mga it's either December 3 or December 5. Well, Kap, congratulations din po. Alam niyo naman, ating pinagpipitagang kapitan, finalist po ng Galing Pook para sa kanyang one na Mayan Up. Speaking of Malacanang, hindi nga talaga ready si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sapagkat ngayon ang oath-taking po. Congratulations to former Senator and DOF Secretary Ralph Recto at ngayon po ang kanyang oath-taking. Kaya ko po alam kasi ang kaibigan ko po, ang isa sa mga matalik ko pong kaibigan, kababata, simula ng ganali ang aming mga height, si Jewang Recto, ang kanyang Chief of Staff. Paring Jewang, nasa Malacanang na kayo, big time pare. Congratulations sa inyong lahat. So, Kap Macray, ano ho ba itong programa ninyo na pinagpipitagan po ng Galing Pook at paano ho ito nakakatulong sa taong bayan ng Barangay Nagaskan?
Well, yung programa pong in-entry namin sa Galing Po, maliban doon sa mga matagal na kaming may mga ginagawa sa barangay, yung puro clearance. So, yun yung program na in-entry namin dahil nung mga nakaraang mga taon bago hindi sa isip ko kasi hindi ko inisip na kaya ako nagtatrabaho sa barangay dahil may Galing Pook, may mga pa-contest, ganyan. At gusto ko siguro muna ipaalam kung bakit ito ginawa ko sa barangay namin. Yung barangay namin, kung tawagin kami doon sa Santiago, nung araw ay Tondo. Parang resettlement area kasi siya. Squatter kung tawagin. Alam niyo yung namumuhay sa ganung lugar, magulo, walang sistema, maraming mga masamang elemento. So, doon kami nag-umpisa. Kaya nung pag-upo ko, sabi ko, parang nasubo yata ako dito. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa eh. Paano ko maayos tong barangay? So, kung bilang kapitan, kung gagawin ko lang yung bilang punong barangay, yung 2 session ako sa isang buwan, tapos mag-mediate ako sa mga kaso, yung mga mandato na ginagawa sa amin, i-organize ko yung mga barangay-based institute. The same lang din naman. Wala na ako pinagkaiba ron sa mga nauna sa akin bilang punong barangay. Kaya ang sabi ko, hindi po pwede. Kailangan gagawin ko yung dapat kong gawin dahil walang gagawa na to kung hindi ako. Kung hindi, sabi ko nga nung slogan ko nung araw, kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ako, sino pa? Parang ganon. At ayokong dito tatanda yung mga anak kung ganitong kagulo, yung barangay namin. So sabi ko sa council, bumaba tayo sa Purok, makiusap tayo. So ang ginawa ko sa kanila, doon, Kagawad Boots, bumaba ako sa Purok. Kaya nga kasama yun sa Purok clearance namin na may meeting ako sa bawat Purok once a month. So, sinasabi ko yung mga programa doon, sinasabi ko sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin. At sabi ko sa kanila, gagawin ko yung role ko bilang punong barangay. Pero kayo, gawin nyo rin yung obligasyon nyo bilang mamamayan ng barangay. So, siguro naramdaman nilang andun yung ko. Andun yung nasa puso ko talaga yung gusto ko mangyari. Kaya nangyari po ang mga sumunod, inuna ko muna yung gulayan sa bawat barangay. So, 2015, meron na akong ganung programa. Tapos, kapag pala ako magkaroon ng gulayan, tatamaan din na rin yung kuwan. Para naka-umbrella na rin yung cleanliness, tatamaan na rin yung solid waste, tatamaan na rin yung malnutrition, naging beautification pa. Dahil gumanda, wala na yung basura, nagtanim ka. So, sabi ko, kailangan lahat magkaroon ng ganito. Lahat ng bahay may tanim na gulayan sa bawat pakuran. So, nagpalabas muna ako ng executive order. Ayan. Para kahit paano makita namin. At nakita namin maliit na porsyento na lang. Sabi ko, gawa na tayo ng ordinance na lahat ng bahay kailangan may gulayan sa bakuran. At maliban doon, isunod ko na rin yung solid waste. Pagdating naman sa solid waste, ang sabi ko sa kanila, sige, segregate nyo. Bawat household, segregate nyo, kami ang kukuha ng basura. So, hinahakot namin dati before yung lahat ng basura ng mga kabaranggayan namin. At nung nakita namin maliit na porsyento na lang yung hindi nakasegregate, parang naging supervisor na yung mga kagawad ko, kailangan talaga isegregate nila. Hanggang sa naisipan namin na hanggang kailan namin kukunin yung basura nyo. Kailangan magkaroon na ulit tayo ng ordinance na hindi na namin hahakutin yung basura nyo. Dadalhin nyo na sa MRF. So sa madaling salita, yung Purok clearance, naging ordinance na namin. Ang ibig sabihin ng Purok clearance, hindi ka makakakuha ng anumang clearance, anumang certificate na nanggaling sa barangay kung wala yung Purok clearance. At sa Purok clearance naman, meron ding 6 na checklist na kailangan may tanim kang gulayan sa bakuran, merong ikaw yung nagtatapon ng basura sa MRF, wala ka nakakawalang aso. Every Saturday, natapat po sa aming mga kapitan ngayon, sa mga barangay official na 2023 na alala ko na nagpalabas ang DILG na every Saturday ay araw ng kalinisan. Samantalang yung barangay ko, 2016 pa yung ordinance namin na every Saturday, araw ng kalinisan. Plus yung Purok meeting. So, doon tumakbo. Last term ko na po. Okay. Doon tumakbo yung Purok clearance. At eto ngayon yung pinakaresibo nung ginawa namin. Sa gulayan sa bakuran, hindi ko akalain na makakarating pala ito ng Galing Pook. In-entry namin last year sa Galing Pook sa Walang Gutom Award. Akalain mo naging awardee kami.
Malacanang. Gaya na sila namin. Sabi ko sa iyo Kags Butch yung dalawang bisita natin, novice lang ako. Pero doon ho sa kanyang pagpanalo, meron ding 2 million pesos worth of projects ang inaward sa barangay na nung Castilla. last year. Meron ba? Ang livelihood. Ano ang ginawa niya sa 2 million? Doon sa 2 million naman, SLP kasi dumas, dahil counterpart kasi ng Galing Pook Foundation last year, ang DSWD. So, dinaan nila sa SLP. Ang ginawa namin sa barangay, nag-organize kami ng siyam na association. Nung na-organize namin yung association, nagkaroon sila ng mga official, nag-elect din sila, namili sila mga member nila. Yung checking dumating sa amin, nakapangalan na ron sa association nila. At patunay na may resibo na naman yung isang association doon. Pinasyalan na ni Secretary Rex Gatchalian last month na ibig sabihin, naging successful yung isang livelihood ng isang kabarangay, yung grupo ng kabarangayan namin. Kap, wala akong masabi. Galing, ha? Legend talaga to. At saka hindi pa uso yung mga barko, hindi pa uso, ginagawa na niya. Oo. Kaya po nung lumabas yung mga kautusan na galing sa DLD, ginagawa na namin to kako, yung hapag, ginagawa na namin, araw ng kalinisan, Barkada. road clearing, ginagawa na po namin, kaya sabi ko, hindi na ako nag-a-adjust. Again, ito yung sinasabi ko kanina, yung incentives saka disincentives. Kasi yung disincentives sa kanila, hindi ka makakakuha ng clearance, which is very, very important right now, kung hindi ka sumusunod sa patakaran, sa policy ng barangay na lahat naman makikinabang. Opo. Hindi lang ilan lang o yung kapitan lang ang makikinabang, kundi yung buong komunidad. Yun ang maganda dun sa programa niya. At saka napansin ko rin, Kap Dondon, Kap McRae, hindi rin magagawa ni Kap McRae yan kung hindi makiko-cooperate yung mga tauhan, yung mga tao sa barangay nila. Dahil, kaya nga sinabi nyo, yung disincentives, alam ng mga tao nila yun. Kaya nakitulong na rin sila sa programa ni Kap McRae. Yun po yung isang hindi ko makakalimutan na simula't sa pagbaba ko ng purok, ang lagi ko sinasabi sa kanila, meron tayong pangarap. Meron tayong gustong marating. Siyempre, kausap ko yung mga tao, mga kabaranggayan namin. Ang sabi ko sa kanila, nagkataon na ako lang yung kapitan ng bangka na sasakyan natin sa pupuntahan natin. Pero yung buong council ko, sila yung sasagwan. Pero mas mabilis tayo makakarating dun sa pupuntahan natin kung lahat ng kabaranggayan ko sasagwan. Kaya ngayon, lahat ng nagiging award namin, yung mga nakukuha na yung parangal, hindi lang kami yung masaya eh. Kasi yung bawat kabaranggayan namin, nang sinasabi nila, naging party kami na yan nagtanim din kami, nagtapon din kami ng basura. Kaya nga, malakas din ang loob ko, Kap, doon sa Galing Pook kahapon. Isa sa mga guidelines nila ron, yung 25% na participation ng bawat mamamayan. Kaya sabi ko, pwede itong programa namin in-entry ko sa Galing Pook. At laking bagay nga na malaking pasasalamat namin, naging bahagi kami, naging kasama kami rin sa 16. Napakasarap pakinggan sapagkat meron talagang coordination and participation. And I'm sure, meron talagang coordination and participation din na nangyayari kasama ang inyong mga SKs. Si SK Lucy Claire Mateo naman, ang dami ring nagawa sa inyong barangay. And I heard, ito ay narinig ko lang, Kap Dondo, meron siyang 10-point program sa kanyang SK Council tsaka sa mga pinagsisilbi. SK Lucy, ano tong 10-point program ninyo? Actually po yung 10-point, nakaangkla po siya sa 10 centers of youth participation, which is yung 10 kaagapay programs. Pero siguro ibibida ko na lang din po is yung pinaka-main na program po talaga namin na nakaangkla or inspired din po dun sa project ng kapitan namin, which is yung Puro Clearance. Sa Puro Clearance po kasi isa din po sa signatory din mga kabataan. So, pipirma din po yung mga kagawad po doon. And, na-inspire po ako doon sa ganong sistema. So, gumawa din po kami ng isang mekanismo sa governance na lahat po ng programs ay nakaangkla po doon. Ang ginawa po namin is card po siya. So, kabataang Nagwenyo card naman po siya. So, kung sikap namin is parang hindi po sila may incentivize. Sa amin naman po parang incentive
reward system po siya. Sa card po na yon, actually isang simpleng index card lang po talaga siya. Tapos may mga kahon-kahon doon. So parang yung kabataan, every time na-attend siya sa mga activities namin, ganito. Monitored nyo? Monitored namin. Bibigyan po namin sila ng mga points. Isa po kasi sa pinaka-struggle po talaga namin nung umupo kami. Ang dami po namin programs, pero walang kabataan na uma-attend. So ngayon na naging active na sila? Naging active po sila. For example, kapag a-attend po sila ng ICAP, ganyan, bibigyan po namin sila ng 5 points. Pipirmahan lang po yun ng kagawad, tapos ano po nila, tinototal po yung mga points na yun. Tapos pwede po silang mag-redeem ng mga bagay na kailangan po nilang magamit. For example, sa school, for printing services, redeemable po yung mga points nila. Parang inspired din po siya sa mga groceries, ganyan. Nagets ko na. Ganyan. Parang may mga school supplies po sila na ibigay namin. Dami ko grocery talaga packs, matututunan. ganyan. Natutuwa ako. Kasi po, parang ano yung magiging basihan mo na yung isang kabataan ay masipag. In-award po namin sila last time nung assembly po namin. So parang ibig sabihin, pag yung anak mo may daladalang school supplies, ganyan, yung anak ko masipag. Nag-award din po kami ng top 10 outstanding kabataan, pero ang naka-base po dapat dyan is yung kasipagan ng kabataan, yung counterpart po niya sa sangguniang kabataan. Performance merits yung kanila, and then merong katapat na Points. pabuya. Pabuya. Mabuya mula Na sa magiging SK. daan. Nagamit din po namin siya ng liga namin. Okay, very good. Usually po pag mga liga-liga kasi mga kabataan, saka lang sila pupunta, Yes. saka lang sila makipag-participate. Pero sa amin po, dapat before liga, meron ka talagang 100 points bago ka sumali ng liga. Yeah. Para yung participation mo is nandun sa mga programs and activities natin. Ang tanong ko dyan, Kap, ba't ang gagaling ng mga taga Santiago City? Ano? Magaling. Actually, middle name ko, Santiago. Kaya pala medyo sani. Anyway, Kap McRae, Opo. any last message sa inyong constituents tsaka sa ating mga kabarangay po? Baka pwedeng diinan ko yung ginagawa namin Yes sa po, barangay, Kap. no? Yes po, Kap. Para sa ganun, baka magawa rin ng mga ibang kapwa ko kapitan, baka kala program na ganun lang. Yung, kaya naiiba rin naman yung pagdating sa solid waste namin. Di ba, nabanggit ko, usually ang kinukuha, dump truck, umiikot, kinukuha yung mga basura ng household. Kami hindi na. Hindi na namin kinukuha yan. Tao na mismo nagdadala sa MRF. So ano magiging batayan na malaman namin kung nagtatapong ka doon? May folder doon per purok. Pag nagtapong ka doon, magsasign ka. Kikiluhin yung mga basura mo. So, nakarecord doon sa folder na yon yung pangalan mo. So, ganun yung nangyari pagdating sa solid waste. Dahil dinidiinan ko itong solid waste dahil lahat yata, pati LGU, DILG, pati yung mga namumunong mga kapwa ko kapitan, problema nila solid waste. Hindi naman sa... gusto ko rin ito eh. Pero hindi naman sa... Hindi ako nahihirapan. Pero napaka-simple na lang. Sinusupervise ko na lang yung mga kabarangayan namin. Almost 2,000 household kami. Pero pagdating sa basura, dinadala ron. At ang City Enro, sila ang kumukuha ron sa MRF namin. So wala nang kahirap-hirap. Less expenses na kami Kaya pagdating sa pala the basura. legend kayo. At saka itong si SK Lucy. Oh. Sana magpatuloy po ang inyong serbisyo. More terms to come. Alam ko po na third termer po kayo Opo, ngayon. last term ko na. Last term. Pero alam nyo, ang serbisyo naman hindi naman nawawala. Nakaupo ka man o hindi. Yes. Nandyan na naman yan. So, mamaya po sa ating pong third segment, magbabalik po si Kap Sani kasama si Kap McRae para naman magsabi naman ng mga kanilang personal convictions at saka mga tips naman kung paano tayo magiging magaling na mga public servants. Lahat po yan dito sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan.